Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. There's nowhere to run. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang There Are No Saints ng taong 2022. Halina't panoorin natin. Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang lalaki na nagngangalang Neto Uniente, na nagsilbi ng ilang taon sa bilangguan para sa mga napakaseryosong krimen. Kilala si Neto na pumatay ng maraming tao, kabilang ang mga babae at bata ng halos 400 beses, bago tuluyang isinuko ang sarili sa mga pulis. Sa kanyang huling krimen, ang pagpatay sa isang babae at isang batang lalaki, nakaramdam siya ng labis na pagkakonsensya, kaya nagpasya siyang isuko na ang sarili. Ilang taon matapos pagsilbihan ni Neto ang kanyang mga kasalanan sa bilangguan, sa wakas ay pinalaya na siya on parole ng ahensya ng pulisya, salamat sa tulong ng isa sa kanyang dating kasamahan na si Carl Abrahams. Ang totoo, maraming police officer ang galit kay Neto, at hindi natutuwa sa kanyang paglaya dahil gumawa siya ng mga napakasamang krimen. Sa tingin nila, ang mga mapanganib na tao tulad niya ay karapat-dapat na makulong habang buhay. Gayunpaman, dahil wala silang sapat na ebidensya, maaari lamang nila siyang ikulong sa loob ng ilang taon. Hindi rin alam kung magiging mas mabuting tao si Neto, o gagawa muli ng kaparehong krimen pagkatapos niyang makalabas sa kulungan. Ngunit isang bagay lang ang sigurado, handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang pinakamamahal na 11 anyos na anak na si Julio. Noong araw na yun, nang makalabas si Neto sa kulungan, sinundo siya ni Carl, isa sa mga pinaka-close niyang kaibigan. Handa si Carl na gumastos ng malaking halaga ng pera para lang mapalaya si Neto sa kulungan, dahil malaki ang utang niya sa kanya. Habang papunta sa hotel na tutuluyan ni Neto, binigay kaagad ni Carl ang lahat ng kailangan niya, mula sa cellphone, sasakyan, passport, at $30,000 para makapagsimula siya ng bagong buhay. Nang gabing yun, habang nag-e-stretch si Neto sa hotel room, narinig niya ang tunog ng alarm mula sa kanyang sasakyan, kaya lumabas siya upang tingnan ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, paglabas niya sa kanyang silid, bigla siyang binugbog at inatake ng isang grupo ng mga pulis, na paulit-ulit siyang pinaghahampas ng baseball bat. Hindi nagbigay ng anumang pagtutol o nanlaban si Neto sa pulisya, dahil na-realize niya na ang pag-atake ay isa lamang trap upang maibalik siya sa bilangguan. Kinamumuhian siya ng mga pulis at iniisip na ang mga taong may madilim na nakaraan tulad niya ay hindi na dapat mapatawad. Matapos ang pambubugbog, bumalik si Neto sa kanyang silid at ginamot ang mga sugat sa kanyang mukha at katawan. Kinaumagahan, pumunta si Neto sa bahay ng dati niyang asawa na nagngangalang Nadia, para makipagkita sa kanyang anak na si Julio upang makapag-unwind pagkatapos ng ilang taong paghihiwalay. I'd like to see my son. You're nothing but trouble. It's been 4 years. Please let me in. No. 5 minutes. Nang makita siya ni Julio na nakalabas na sa kulungan, agad siyang tumakbo para yakapin ang ama. Tuwang-tuwa si Julio sa kanyang presensya, ngunit nang malaman niyang hindi siya titira sa bahay, labis na nadismaya si Julio. Pinaalam ni Julio na lalong lumala ang sitwasyon ng kanilang buhay, nang ang nobyo ni Nadia na si Vincent, ay laging mainit ang ulo at madalas silang pinapagalitan. Idinagdag pa ni Julio na hindi nagdadalawang isip si Vincent na saktan si Nadia kapag nakakagawa siya ng pagkakamali. Ilang sandali pa, pinakiusapan ni Nadia si Neto na bumalik na sa kanyang hotel, dahil malapit nang umuwi si Vincent sa kanilang bahay. Bago umalis, kinunan muna ni Neto ng litrato si Julio, at pagkatapos ay umalis na pabalik sa lungsod. Habang tinitingnan ang kanyang larawan, naalala ni Neto ang sinabi ni Julio tungkol kay Vincent, kaya't plano niyang alamin ang kanyang tunay na pagkatao.
Nang gabing yun, pumunta si Neto sa isang bar na pag-aari ng kanyang kaibigan na si Gustavo, isang sikat na gangster boss sa Mexico. Tinanong niya si Gustavo tungkol sa pinagmulan at background ni Vincent. Sinabi sa kanya ni Gustavo na si Vincent ay isang medyo matagumpay na property entrepreneur. Gayunpaman, nagmamay-ari din siya ng isang ilegal na negosyo at nagtatrabaho sa ilang drug cartel groups mula sa southern Mexico, sa larangan ng pagpupuslit ng armas. Kinabukasan, nagpa siya si Neto na sundan ng palihim si Nadia para malaman kung saan ang opisina ni Vincent. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa isang matagal nang inabandonang pabrika, kung saan pumasok si Nadia para humingi ng buwanang sustento kay Vincent. Pagbalik ni Neto sa kanyang hotel, nadatnan niya si Julio na naghihintay sa kanya sa harap ng hotel room. Agad niyang dinala si Julio sa silid para magpahinga, habang tinitingnan ng ilang larawang kinuha ng kanyang anak. Kalaunan ng hapong yun, inihatid ni Neto si Julio pabalik sa bahay ni Nadia, bago siya tuluyang pumunta sa parking lot para kumain ng burger sa kanyang sasakyan. Habang ini-enjoy ang kanyang hapunan, nakatanggap si Neto ng maikling mensahe mula kay Nadia, na nagsasabi sa kanya na lubayan na si Julio dahil alam niyang marami siyang kaaway na maaaring mailagay sa panganib ang kaligtasan ng kanilang anak. Nag-aatubiling pumayag si Neto sa kanyang kahilingan, dahil alam niyang hindi niya makakasama si Julio sa lahat ng oras. Hindi nagtagal, biglang sumulpot ang isang grupo ng mga lalaki, at pinalibutan ang sasakyan ni Neto habang tinututukan siya ng baril. Nang hindi nagpapakita ng takot, tinitigan niya ang grupo ng mga tulisan, at agad na nakipaglaban nang magpaputok sila. Kahit na kailangan niyang harapin ang ilang armadong kalalakihan ng sabay-sabay, madali pa rin silang natalo ng ating bida. Nagawa pa niyang pasabugin ang sasakyan ng isa sa mga tulisan, na balak tumakas sa lugar. Nang bumalik si Neto sa hotel, nakatanggap siya ng tawag mula kay Julio, na sinabing kasalukuyang inaatake ng mga misteryosong lalaki ang kanilang bahay. Nang marinig ito, agad na pinaandar ni Neto ang sasakyan patungo sa bahay ni Nadia, bago pa man may mangyaring masama sa kanyang mag-ina. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat dahil pagdating niya doon, nakahandusay na si Nadia sa sahig, puno ng dugo at wala ng buhay. Hindi nagtagal, na-realize ni Neto na ang may gawa ng pag-atake na ito ay ang kanyang kasintahan na si Vincent, na nagnanais na dukutin si Julio. Ang isa sa mga tauhan ni Vincent ay agad na tinutukan ng baril si Neto, at binantaan siyang huwag nang lumaban. Gayunpaman, mabilis siyang tinalo ni Neto at inagaw ang baril sa kanyang kamay, bago sumiklab ang gunfight sa pagitan nila. Sa kasamaang palad, pagkatapos na matalo ni Neto ang lahat ng mga tauhan ni Vincent, nakatakas na si Vincent kasama si Julio. Hindi nagtagal, pagkaalis ng sasakyan ni Vincent sa lugar, nagsimula nang dumating ang mga pulis at inisip nila na si Neto ang may gawa ng pagpatay kay Nadia. Kinailangan niyang tumakas sa lugar na yon dahil ang insidente ay ginawa na naman siyang fugitive sa mga pulis. Nang gabing yun, muling nakipagkita si Neto kay Carl sa ilalim ng flyover para humingi ng tulong upang mahanap niya si Vincent, na ngayon ay hawak-hawak na ang anak niyang si Julio. Si Carl, na maraming koneksyon sa mga gangster, ay nagsabi na maaaring simulan ni Neto ang paghahanap sa pamamagitan ng pakikipagkita sa isa sa mga partner sa negosyo ni Vincent na nagngangalang Jet Ring, isang illegal arms dealer na nakakakuha ng mga supply mula kay Vincent. Pagkakuha ng pera at sasakyan kay Carl, agad na sumugod si Neto sa nightclub na pinamamahalaan ni Jet Ring. Habang nasa nightclub, tinanong niya ang babaeng bartender, si Inez, tungkol sa lokasyon ni Jet Ring. Sinabi ni Inez na maaari niyang hilingin sa kasintahan ni Jet Ring na si Kali, na dalhin siya sa bahay ng taong hinahanap niya. Matapos magbigay ng pera kay Kali, sa wakas ay pumayag na siyang dalhin si Neto sa bahay ni Jet Ring at ipakilala siya dito. Pagdating nila sa bahay, nagpanggap si Neto na isa sa mga kliyente ni Vincent, na nakatalagang magsagawa ng survey sa lahat ng armas na pag-aari ni Jet Ring. Pagkarinig ng mga salitang yun, agad na na-realize ni Jet Ring na nagsisinungaling si Neto dahil siya ay malapit na kaibigan ni Vincent at alam niya ang lahat ng mga kliyente nito. Nang papatayin na sana siya ni Jet Ring, pinaputukan ni Neto ang kanyang binti at tinapakan ang sugat para magsalita siya.
Matapos makuha ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Vincent, agad na kinuha ni Neto ang pera ni Jetrink at pagkatapos ay lumabas na ng bahay. Kalaunan, bumalik si Neto sa nightclub upang humingi ng tulong kay Ines na magpanggap na kanyang asawa. Gagawin niya ito upang makatawid sila sa Mexican state border para makapunta sa hideout ni Vincent. Hindi nagtagal, habang nasa banyo si Neto, bigla siyang inatake ng 3 binata, ngunit madali niyang natalo ang mga ito. Matapos makatanggap ng malaking halaga, nagpa siya si Ines na tulungan siya at nagpanggap na kanyang asawa. Gaya ng nauna niyang hula, nagawa nilang makalampas sa checkpoint ng Mexican border, dahil masyadong nakatutok ang mga border police sa sexing katawan ni Ines. Pagkarating nila sa isang inn, pinayagan ni Neto si Ines na umuwi na kinabukasan dahil tapos na ang kanyang trabaho. Gayunpaman, pagkatapos niyang matuklasan na ang layunin ni Neto sa paggawa ng lahat ng ito ay upang iligtas ang kanyang anak, na-move si Ines na tulungan pa siya. Nang madoble ang bayad sa naunang kasunduan, susubukan ni Ines na maghukay ng impormasyon mula kay Vincent, sa pamamagitan ng pag-akit sa kanya habang nagpapanggap na bibili ng apartment. Sa kanilang unang pagkikita, hindi si Ines nakakuha ng maraming impormasyon mula kay Vincent, ngunit nagkaroon siya ng pagkakataong malaman ang higit pa, sa kanilang sunod na pagkikita. Kinabukasan, nang makipagkita si Ines kay Vincent sa kanyang main headquarters para uminom ng kaunti, nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Bigla siyang sinampal at tinutukan ng baril sa ulo ni Vincent, dahil alam niyang lumapit talaga ito sa kanya sa utos ng kung sino. Sa kabutihang palad, nang nasa panganib na si Ines, dumating si Neto sa tamang oras at agad na pinatay ang bawat gwardiya sa bahay, bago tuluyang binugbog at dinakip si Vincent. Pagkatapos siyang lagyan ng handcuff at itali sa isang upuan, binuhusan ni Neto ng mainit na tubig ang kanyang mga binti, at pinutol ang kanyang mga daliri at kuko, bago pinaso at sinunog ang kanyang mga kamay. Si Vincent, na nanghihina na sa pagpapahirap, ay napilitan ng umamin kay Neto na si Julio ay ibinenta niya sa isang human trafficker na nagngangalang Sans, na kilala sa pangingidnap ng mga sikat na personalidad. Inamin ni Vincent na napilitan siyang gawin ang lahat ng yun dahil kailangan niyang kumita ng malaking halaga para mabayaran ang kanyang mga utang sa negosyo. Matapos marinig ang pangalan ni Sans, agad na nakipag-ugnayan si Neto kay Gustavo para malaman kung saan mahahanap ang kanyang human trafficking headquarters. Pagbalik ni Neto sa hotel, pinayuhan niya si Ines na umuwi na sa Amerika dahil masyadong delikado ang gawaing ito para sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, gusto pa rin siyang tulungan ni Ines para makilala niya ang kanyang nag-iisang anak. Kinabukasan, habang sina Neto at Ines ay nasa boxing gym ni Sans, tinanong nila ang ilang lalaki doon kung nasaan ang owner nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ilang minuto pagkadating nila sa gym, binugbog si Neto ng ilang lalaki mula sa likuran at agad na dinukot ang dalawa, bago inilagay sa dalawang magkahiwalay na sasakyan. Ang sasakyang may daladala kay Ines ay naunang umalis, habang ang sasakyang may hawak naman kay Neto ay nahuli ng kaunti. Bagamat naka-handcuff ang mga kamay ni Neto, madali niyang natalo ang mga tauhan ni Sans at nag-take over sa manibela para sundan ang sasakyang may hawak kay Ines. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating na si Neto sa hideout na matatagpuan sa kagubatan, at natagpuan ang lokasyon kung saan nakakulong si Ines kasama ang iba pang mga dinukot na biktima. Sa kasamaang palad, muling nahuli si Neto ng mga tauhan ni Sans at dinala siya sa harap mismo ng kanilang amo, ang notorious na kidnapper na si Sans. Nang makita ni Sans ang pagdating ni Neto, agad niyang ipinakita si Julio, na nakatalikod na nakabitin sa itaas ng isang balon na puno ng malamig na tubig. Ipinaliwanag ni Sans na ang dahilan kung bakit niya binili si Julio kay Vincent ay hindi lamang nagkataon, kundi bahagi ng kanyang plano para makapaghiganti kay Neto. Gusto niyang maghiganti dahil sa mga ginawa ni Neto noon, kung saan walang awa niyang pinatay ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang masaksihan ng insidente, sinubukan ni Neto na magpumiglas at lumaban, na ikinagalit naman ng mga tauhan ni Sans at halos patayin na siya ng mga ito.
Ngunit sa pagkabigla ng lahat, pinatay ni Sans ang kanyang mga tauhan na muntik nang patayin si Neto. I said leave him! Dahil ayaw niyang mamatay si Neto nang hindi nasasaksihan ang pagkamatay ng kanyang anak. Pagkatapos nito, nilapitan ni Sans si Neto at pinilit siyang panoorin ang pagkalunod ng kanyang anak. Gamit ang natitira niyang lakas, pinatay ni Neto si Sans at ang mga natitira niyang tauhan. Pagkatapos ay pinalaya niya ang lahat ng mga bihag kasama si Inez, bago tuluyang binitbit ang wala ng buhay na katawan ni Julio. Kinabukasan, matapos mailibing ni Neto ang kanyang pinakamamahal na anak, binuksan niya ang trunk ng sasakyan kung saan niya itinatago si Gustavo. Lumalabas na si Gustavo ang nag-leak ng lahat ng impormasyon tungkol kay Neto at sa kanyang pamilya, kabilang ang paglabas ng impormasyon tungkol kay Vincent at Julio kay Sans. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, bumalik si Neto sa dati niyang buhay, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.